Dinala ngayon sa Philippine General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Para sa detalye magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, bakit dinala sa PGH si Senator Marcoleta? Yes, Sherry, bandang 11:15 AM nga kanina ay namataan natin ito nga paglilipat kay Senador Rodante Marcoleta mula PNP General Hospital patungo sa UPPGH. Ayon sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, itong paglilipat kay Senador Rodante Marcoleta patungo sa UPPGH ay upang sumailalim siya sa isang independent medical assessment. Ayan ay hindi in-specify o hindi dinetalye kung ano yung mga examination na gagawin sa kanya. Ngunit ito daw ay gagawin upang ma-determine o malaman kung kinakailangan pang ma-confine sa PNP-GH itong si Senador Dante Marcoleta o kung maaari na ba siyang ilabas. Sa ngayon, inaantay natin, Cheryl, kung ano yung mga isasagawa sa kanyang eksaminasyon. Ngunit ito daw ay third-party examination, ngunit hindi naman ito ibig sabihin na kine-question ang naunang findings ng PNP-GH nung ito ay karagdagang eksaminasyon lamang upang malaman kung kinakailangan pang i-confine itong si Senador Rodante Marcoleta. Ngunit sa huli naman nating panayam with PNP spokesperson Alin Rico, ayon sa kanya ay stable ang kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta at wala namang pagbabago sa kalusugan nito. At wala naman tayo nakita pang pagbabago sa kanyang kalusugan, hindi naman daw ito in critical condition, ngunit kailangan lamang daw talaga siyang sumailalim pa sa additional na medical examination. Cheryl. May tansya na ba kung kailan naman din ililipat si Senator Marcoleta sa mismong kulungan? Cheryl, sa ngayon ay hindi pa malinaw o wala pang eksaktong timeline kung kailan siya posibleng ilipat sa isang detention facility. Sa ngayon, Cheryl, ito nga paglilipat sa kanya sa UPPGH ay dito malalaman kung kailangan pa ba siyang i-confine ng mas matagal or posible bang pwede na siyang ilipat. Ngunit Cheryl, kung mababalikan natin yung panayam natin with Colonel Ben Alibayani, Chief ng Internal Medicine ng PNPGH, sa kanyang rekomendasyon ay clinically stable na nga itong si Senador Rodante Marcoleta at siya ay pwede nang ibiyahe oras na matapos yung kanyang antibiotics bukas, July 15. Ngunit hindi daw nila masabi pa sa ngayon kung pwede na ba siyang dalhin sa isang detention facility dahil Sandigan Bayan daw ang magdedesisyon nito o sa kanila magmumula yung impormasyon kung kailan siya kailangang ilipat. At makatutulong nga itong additional or karagdagang assessment upang ma-determine kung magtatagal pa ba siya for confinement o pwede na siyang i-detain. So dito malalaman yung kalagayan ng kanyang kondisyon, kung kaya na ba ng kanyang kalusugan para ma-detain sa isang facility. And Cheryl, bukas natin posibleng malaman, no? Dahil bukas ay inaasahan natin ihaharap ng personal itong si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan along with the medical report na ipoprovide ng UPPGH kaugnay ng kanyang current medical condition at oras na maiharap dito sa Sandigan Bayan bukas, posibleng malaman na kung saan siya i-commit. Sa ngayon daw, sa panig ng PNP Cheryl ay wala pa raw silang natatanggap na impormasyon kung after ba niya sa Sandigan Bayan ay dadalhin na ba siya sa payatas sa payatas for detention o ibabalik pa siya sa PNPGH. So babantayan natin yan, Cheryl. Kumustahin na rin namin si former DPWH Secretary Manny Bonoan na nasa PNP General Hospital din. Ilalabas din ba siya? Yes, Cheryl, base rin sa nakuha nating impormasyon na nandito pala nananatili itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa PNPGH at ayon sa nakuha nating impormasyon mula sa Criminal Investigation and Detection Group ay mamayang hapon bandang pasado 2:00 daw ay inaasahan natin yung kanyang paglabas sa PNPGH upang pumunta sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan. Kaugnay naman ng kanyang kasalukuyang kondisyon sa kanyang kalusugan, sa huling impormasyon na nakuha natin mula sa pulisya, ay siya naman daw ay nasa stable condition. Ngunit wala tayong nakuha mas malalim na detalye kaugnay ng kanyang current medical condition. Ngunit sinusuguro naman daw nila na stable at maayos ang kanyang kalagayan sa ngayon. At aasahan nga natin na ilalabas siya mamayang hapon para dumalo sa kanyang arraignment. Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.